Praise God. Praise God. God is good all the time. And all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na mukha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng San Francisco sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng San Francisco. May budag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin po pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 86 na kabanata. Ang talata po ay 12. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman at ihahayag ko iyong kadakilaan. O Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman. Panginoong Diyos, buong puso'y laan, pupurihin kita magpakailanman. At ihahayag ko iyong kadakilaan. At ihahayag ko iyong kadakilaan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Aming idinudulog sa iyo ang lahat naming pagkakamali. Kami po'y linis sa magitan ng banal na dugo ng aming manunubos. Habang amin din pong inilalapit sa iyo ang bayan ng San Fernando sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng San Fernando. Maraming salamat po at ang aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Genesis, 46 na kabanata. Ang talata po ay 16 hanggang 25. Kasama rin dito si Gad at ang mga anak nito na sina Sifion, Hagoy, Suni, Esbon, Eri, Arodi at Areli. Si Asher at ang mga anak nitong sina Jimna, Isua, Isui, Beria at ang mga babaeng kapatid nilang sina Sera. Ang mga anak ni Beria ay sina Heber at Malkiel. Ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Silpa, ang aliping ibinigay ni Laban kay Leah ay 16.
Kabilang din sa talang ito ang mga anak ng mga apo ni Jacob kay Raquel, sina Jose at Benjamin, sina Manase at Ephraim, mga anak ni Jose kay Asenat, na anak ni Potifera na pari sa Heliopolis. Ang dalawang ito'y sa Ehipto isinila. Ang mga anak ni Benjamin ay sina Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, at Ard. 14 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Raquel. Kabilang pa din dito si Dan at ang buong bugtong niyang anak na si Husim at si Neftali at ang mga anak nitong sina Jazil, Guni, Jeser at Silem. 7 ang mga anak at mga apo ni Jacob kay Bilha, ang aliping ibinigay ni Laban kay Raquel. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay makikita po natin ang pagpapatuloy ng pagtatala ng mga anak, ano po, ni Jacob doon sa mga asawa. Ano po? Actually, dalawa yung kanyang asawa, si Leah at si Raquel. Pero, nung pagkakataon na hindi pa makapanganak si Raquel, ibinigay niya yung kanyang alipin kay Jacob. At mula sa kanyang alipin, nagkaroon ng mga anak si Jacob. Eh, nakita nung panganay na anak ni nakita nung panganay na anak ni Jacob na si Leah na aba, ibinigay ni ibinigay ni Raquel yung kanyang alipin kay Jacob. So ginawa niya, binigay niya rin yung alipin niya. So yung mga alipin nila, nagkaroon din ng anak kay Jacob. Alam niyo po, kapag ating binigyan pansin ang mga pangyayaring ito, sasabihin natin, aba, sobra naman sila. No? Pero ito po yung kanilang kultura. Sa kanila po, pwedeng gawin ito. Actually, ang unang gumawa nito si Sarah na asawa ni Father Abraham. At hindi naging maganda yung idinulot nito. Pero ang nakalulungkot, nagpatuloy. Ginaya pa rin. No? Hindi ko lang po alam kung meron silang lista na ganito yung nangyari kay Lola Sara. No? Pero makikita po natin kung paano, ay, pambihira itong mga ito. Hindi natuto sa istorya, sa history, ano po. Pero, mabibigyan pansin po natin dito yung katotohanan na natututunan yung kasalukuyan mula sa kahapon. Kaya po masasabi natin na ang hinaharap, aba, nakabase din yan sa kung ano yung meron sa nagdaan. Alam niyo po, dapat nating maunawa na yung mga pangyayari dun sa ating buhay, aba, ito dahil sa nangyari kay ganito yung ganyan at kay ganyan yung ganito. Nung nauna, ano po? Ano po ang sinasabi sa atin nito? Simple lang. Yung ginagawa natin sa kasalukuyan ay magiging pagpapala sa hinaharap. Paano magiging pagpapala itong ginagawa ko? Puro kalokohan. Yun ang problema mo. Kaya dapat po, maging maingat tayo. Maging mapagbantay tayo. Alam niyo po yung mga salita na lumalabas sa labi natin. Naalala ko isang pastor, sabi niya, kasi daw ang mga bata daw ngayon, ang generation daw ngayon, ganito, ganyan. Dahil sa kanilang mga magulang. So,
Ang sabi niya, dapat tama tayo ng pagtingin. Hindi lang dun sa mga bata, hindi sa kasalukuyang henerasyon, kundi dun sa nagdaan. Kasi sila ang nagpalaki. Sila ang nagturo sa present generation kung paano sila mamumuhay. So, kung merong pagkukulang, kung merong pagkakamali, nasa past generation. Kasi sila ang nagpalaki sa henerasyon ngayon. Kaya alam niyo po, dapat nating bantayan yung ating pananampalataya sa kasalukuyan. Kasi yung ating pananampalataya sa ngayon, ang magsasabi, ang magtuturo sa pananampalataya ng kinabukasan. At dapat po wag nating baliwalain. Alam niyo po, yun yung lagi kong sinasabi, no, na naglilingkod tayo sa Panginoon pero minsan may mga binabaliwala tayo. Minsan may mga pinapalagpas tayo. Pwede na yan. Okay na yan. Yan na lang. Parang ano yun, nagsisettle tayo sa less. Kasi maiintindihan naman ng Panginoon, mauunawaan naman ng Diyos. Kung ito lang yung kaya nating ipagkaloob, hindi ba dapat lagi-laging the best? Kasi the best ang ating pinaglilingkuran. At mga kapatid, ito po yung dapat hindi natin winawalang bahala. Dapat po, dire-diretso ng ating kaisipan, ng ating pansin ay nasa katotohanan, ano ba ang gusto ng Panginoon? Ano ba yung karapat dapat na gawin natin sa ating Diyos na buhay? Mga kapatid, dapat nating maunawa na kung tayo po binabaliwala natin yung pangkasalukuyan nating paglilingkod sa Panginoon na sinasabi natin, ay okay lang yan. Pwede na yung sitwasyon na yan, pwede na yung ganyang mangyari. Ganyan na lang talaga. Naku, Diyos ko. Hindi natin pinapahalagahan yung kabutihan, yung kadakilaan. Mga kapatid, meron tayo ng lahat nating pangangailangan hindi dahil karapat-dapat tayo. Meron tayo ng lahat nating pangangailangan sapagkat mabuti ang ating Panginoon. Ang sabi ng salita ng Diyos, inibig niya na tayo na samantalang tayo yung mga makasalanan, ibinigay na ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay sa atin. Kung uunawain natin ito, ang sinasabi sa atin, ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan kabuti ang Panginoon sa atin na hindi natin kailangan gumawa ng mabubuting bagay para mapasaya natin siya. Kasi kahit tayo'y naglulunoy pa sa kasalanan, inibig na tayo ng Diyos. Gano'n naman pala, Bernie. Bakit kailangan pa natin gumawa at maglingkod ng pinakamainam? Nakakatawa? Gusto niyo masaktan? Hindi ba? Pero hindi ba natin naiisip na samantalang hindi tayo karapat-dapat, inibig na tayo ng Panginoon? Hindi ba marapat na ipagkaloob sa Kanya ang pinakamainam na pagpupurit, pagsamba, sapagkat tunay, dakila ang pag-ibig niya. Mga kapatid, totoo, may mga karanasan siguro tayo na nasaktan tayo, na hindi maganda yung mga nangyari sa atin. Isisisi ba natin sa Panginoon yon? Kasalanan ba ng Panginoon yung mga hindi magaganda nangyari sa atin na kapag tinignan natin, talaga namang dahil sa mga hindi tamang desisyon na pinaggagawa natin sa buhay natin? Ano ngayon ang dapat nating itugon sa Panginoon? Sa kahit na anong sitwasyon, sa
kahit na anong panahon, hindi tayo dapat magpapigil ng pagkakaloob sa Kanya ng pinakamainam na pagpupuri, pagsamba, sapagkat tunay karapat dapat siya. At alam niyo po, kapag naaral natin ito ng mainam at ginawa natin ng maayos, makikita po tayo ng mga susunod sa atin at sasabihin nila, dapat pala ganito yung ginagawa. Ano po? Kasi yung buhay natin ang mangungusap sa kanila ng paglilingkod sa Panginoon. At dahil dyan, katulad natin, magpapatuloy sila sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon, sa kahit na anong sitwasyon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa pagkakataon na iyong ipinagkaloob sa amin na kami ay makapagpuri at makasamba sa iyong dakilang pangalan. Kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binaliwala namin ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami dun sa mga pagkakataon na imbis na pagsamba at pasasalamat, kami nagreklamo, nagmarakulyo, at sumama ang kalooban sa iyo. Lord, sa oras na ito, aming idinudulong. Patuloy mong buksan yung aming kaunawaan patungkol sa gratefulness. Hayaan mong maging grateful kami sa lahat ng pagkakataon sapagkat tunay karapat dapat ka dito. Panginoon, hiling namin na maunawa namin na ang lakas, ang karunungan at ang lahat ng aming tinatanggap ay dahil sa iyo. Ang aming panalangin, Ama, hindi lamang namin ito basta magawa, kung hindi maituro namin sa susunod na henerasyon. At ang amin pong pag-asa tunay, tataglayin namin ang pagsamba sa iyo. Tataglayin namin ang pasasalamat sa iyo. At sila ay matututo na gagawin ito sa paraan na makapagdudulot ng kagalakan sa iyo. Sapagkat tunay, ang iyong kagalakan ay aming kalakasan. Amamin din pong idinudulog sa iyo sa pagkakataong ito ang katawan ng aming Panginoong Kristo sa bayan ng San Francisco sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng unawaan, magkaroon ng pagpapatawaran sa isa't isa. Hayaan mo pong ang iyong katawan ay magkaroon ng kakayahan na magkaisa para sa iyong kabutihan, para sa iyong kaluwalhatian. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin, bumababa ang iyong Santong Espiritu. Kinikilusan ng bawat puso, buhay ng bawat mananampalataya. And we're declaring a fire of revival sa bayan ng San Francisco. Lord, ang aming hiling, patuloy na dumaloy ang iyong kaluwalhatian at patuloy na ang mga hindi nakakikilala sa iyo ay tumanggap ng kaligtasan sa pangalan ni Jesus. Abang aming hinihiling, Panginoon, na dumaloy ang katulad na kapangyarihan sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayan na ito at hayaan mong dumaloy ang kaunlaran at hayaan mong maranasan ito ng buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, na kami lumakad sa pananampalataya ng iyong pagkilos at doon sa tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America raised in the height of its glory. Lord, dasal din namin ang pagkilos mo sa bawat mananampalataya na nasa bansang Pilipinas. Hayaan mong matupad namin, Lord God, yung tawag mo to bring your word to the rest of the world. Kaya aming idinadalangin sa iyo ang aming mga misyonero
Lord, yung aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses, hayaan mong dumaloy sa kanilang yung kapangyarihan at pagpapala at maipahayag ang iyong salita sa mga bansa na yung pinagdalhan sa kanila. As we also pray, Panginoon, sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministeryong ito para magtagumpay sila para sa kabutihan. As we also ask for the fulfillment of your purposes sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo mga bayang ito sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu at maranasan nila ang pangunguna at pagbabasbas mo. Gayun din po sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, dumaloy ang iyong walang katulad na Espiritu. Gayun din po sa China, sa Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Lord, hinihiling namin, let the fire of revival fall upon these places as we declare peace over Israel. Amamin din pong idinudulog sa iyo ang aming mga tagapanguna, aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the faith of the Lord ang siyang patuloy na maghari sa aming gobyerno at Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan. Ang kinin mo ang trono ng Pilipinas sapagkat tunay ikaw ang aming kinikilala bilang Diyos at tagapagligtas. And we just believe walang magagawa ang away sapagkat tunay na tagumpay ka na. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog lalapit, tatawag sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise